Ngayon po, katulad ng nangyari sa Bamban-Tarlac, base sa ating karanasan, doon sa nangyari sa Bamban-Tarlac, nakapagparehistro April 2021, walang nag-question, walang nag-oppose, walang nagpetisyon. Kaya po naging registered voter. Nag-file ng candidacy bilang mayor ng Bamban-Tarlac noong October 2021. Walang nag-question, walang nag-file ng opposition, walang nag-file ng petition. Nakatakbo, nanalo, naging mayor ng Bamban-Tarlac. Bakit daw hindi namin kinansel ang candidacy? Natanggap na nating mga makina ay 57% na ng lahat ng makina na kinakailangan i-deliver sa atin. Sinimulan po namin, nagkaroon po kami ng kick-off, ceremonial kick-off ng ating tinatawag na source code review. Isa sa pinaka-importanting components yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Wilson, sa ating pong lahat. Magandang umaga. Una, siyempre, katatapos lamang ng filing ng Certificates of Candidacy natin mula October 1 to 8. Na kung saan naging napaka-successful, napakatahimik ang ating naging filing except yung huling araw, merong isang pangyayari lang na nangyari dyan sa Sharif Agwak. Subalit, generally, napaka-peaceful po at nakakatuwa naman, ipinapakita lamang natin na sa paghahanda, pagsasama-sama, pagtutulong-tulong, maaayos natin ang ating pagsisimula ng election season dito sa ating bansa. 44,000 ng mga kababayan natin, more or less, ang nag-file ng kanilang mga certificates of candidacy sa buong bansa. Diyan sa 44,000 na yan, 183 ang nag-file ng kanilang candidacy sa pagiging senador. So 183 ang ating aspirants at meron tayong 160 na party list organizations at political parties supposedly na dapat ay accredited at nag-file ng kanilang certificates of nomination and acceptance. Bagamat meron pong naging 190 na nag-file ng kanilang certificates of nomination and acceptance. Yung 30 po doon, sila po ay hindi mga accredited pero pinili pa rin nila na mag-file ng certificates of nomination and acceptance sa atin sapagkat siguro a matter of strategy dahil yung iba dyan pumunta sa Supreme Court at naniniwala sila kung mananalo sila sa Supreme Court o kung makakakuha sila ng remedyo ay at least meron silang nakapending na certificates of nomination and acceptance. Pero sa katotohanan sa 160 na yon, 155 lang ang nag-file ng certificates of nomination and acceptance na naging 156 dahil bago mag-alas 5 merong nakahabol na isang party list. Kaya 156 ang ating po magiging party list organizations and political parties na magpa-participate sa ating halalan. Minarapat po natin na i-separate ang filing ng certificates of candidacy sa Bangsamoro na hindi po nangyari nitong October 1 to 8 sapagkat nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema na kung saan ang sulu ay inaalis sa Bangsamoro. So dahil po dyan, minarapat natin na payagan at bigyan ng isang buwan man lang na palugit o transition yung pagkawala ng sulu sa Bangsamoro. Kung kaya, ginawa po nating November 4 to 9 ang filing ng Certificates of Candidacy sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ito po ay kauna-unahang halalan sa parlamento sa Bangsamoro, a very historic one. And therefore, sana wag niyo rin pong mabibigyan, wag niyo rin pong papabayaan bigyan ng focus itong mangyayari sa Bangsamoro. At siyempre, ini-expect natin na medyo napaka-challenging itong Bangsamoro election na ito. Ngayon po, mula February 2 to September 30, nagkaroon tayo ng registration of voters. Napaka-successful din po ito. Base sa projection ng COMELEC, dapat mga 3 milyon ang mga kababayan nating bagong botante na magpaparehistro. Subalit, ito po inabot ng more or less 3.6 million na bagong botante na nagparehistro. Halos 7 milyon po ang pumunta sa registration sites natin sa buong Pilipinas at sa 7 milyon na yan ay madami rin po ang nagpa-reactivate, marami rin po ang nagpa-transfer ng registration at yung iba naman nagpabago ng ilang datos sa kanilang registration. Ilan po ang prediction natin na maaaring maging botante natin sa 2025 elections? Dapat po kasi 70 million ang ating prediction na bilang ng botante sa susunod na halalan. Kaya nga lamang, sa kasalukuyan, as of July 15, 2024, ay meron lamang po tayong 66 million na kung madadagdagan ng 2 billion, magiging 68 million lamang. Bakit? Sapagkat na-discover nga po ng COMELEC na meron tayong 5.37 million na mga kababayan natin na deactivated voters. Ibig sabihin, mga botanteng hindi makakaboto sa darating na halalan sapagkat sila ay hindi
boto ng dalawang magkasunod na eleksyon. And therefore, sila po ay hindi makakaboto. Maliban na lang kung sila ay nagpa-reactivate. Bago po natapos ang September 30 na registration, ay meron po tayong more or less 600,000 na mga kababayan natin na nagpa-reactivate ng kanilang registration. So, ibig sabihin, medyo mababa pa rin po yung kumpara sa 5.37 million na deactivated. Hopefully, bago natapos yung September 30 ay meron pang mas dumami at napadagdag na bilang ng nagpapa-reactivate natin botante. Para sa kaalaman po ng lahat, sa darating na October 14, magkakaroon po ng ERB hearing. Ano po yung ERB? Election Registration Board hearing sa buong bansa na kung saan yung lahat na nagparehistro mula July 16 up to September 30 ay kanila pong susubukang alamin kung dapat bang marehistro o hindi. Yan po ay sa buong bansa. October 14 po mangyayari yan. Ngayon po, kahapon din po in-announce ng COMELEC dahil walang pasok sa Maynila at Pasay sa Lunes at saka sa Martes na yung deadline ng pagpa-file ng petition to declare nuisance, mga panggulo, mga unpurpose lamang ay ilituhin ng mga kababayan natin, ay minove mula October 14, ginawa na po natin ito October 16. Dahil nga po, sarado ang aming opisina ng Clerk of Court upang tumanggap ng mga petition to declare nuisance. So, ang kasalukuyan, ano ang gagawin ng COMELEC doon sa 183 na kandidato for senators or aspirants at ano ang gagawin namin doon sa 160 or 156 o 190 na party list organizations na gustong mag-participate sa ating pong halalan. Una muna, itong period na ito, kinakailangan magtanggal kami ng mga nuisance candidates. As of yesterday, 66 na po na mga kandidatong nag-file o aspirants na nag-file ng kanilang kandidatura, ang sabi ng aming law department ay valid, legitimate candidates. Yung mga ibang natitira, they are now still undergoing the process of re-verification and further screening. Asahan nyo po sa Miyerkules na darating, ang law department ng komisyon ay magsasabit sa amin sino ang nuisance, sino ang hindi sa ating pong mga aspirants para sa senador. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Pag sinabi nating nuisance, binanggit ko na, panggulo o ang purpose ay lituhin ng ating mga kababayan. Tandaan niyo po ito, hindi magdi-disqualify o magka-cancel ang present leadership ng COMELEC dahil lamang yung kandidato ay mahirap. Walang pera, walang ari-arian, walang financial capacity na mag-wage ng national campaign. Sa paniniwala po natin, ako, personal, hindi dapat nadi-disqualify ang tao dahil sa kawalan ng ari-arian o kayamanan sapagkat nagdadagdag tayo ng kwalifikasyon nang wala naman sa saligang batas. No person shall be deprived of the right to public service simply because of status in life, because he is poor. So hindi po natin gagawin yon. Kung sakali po magdi-disqualify kami ng mga kandidato national man o local sa pagiging nuisance, yan po ay nakabase sa number one, sila ay nagkokos ng mockery in the electoral process. Ginagawang katatawanan yung ating pong halalan. Yung iba dyan, talaga namang nakita nyo naman, yung 15 minutes of fame, yung mismong, alam nyo na, makapag-file lang ng candidacy. Akala nila ganun lang po ang stage na pinagkakaloob namin sa kanila pag nagpa-file sila ng candidacy. It's highly symbolic because doon ipinapakita kung gano'n ka kaseryoso sa pagtakbo sa darating na halalan. And therefore, isa sa mga babasihan namin, ano ang mga sinabi mo nung panahon na nag-file ka ng candidacy at pumunta ka sa stage na yan at tinanong ka ng mga miyembro ng media. That goes to show the seriousness ng mga kandidatong tumatakbo. Sa period din po ito, inaalam na ng COMELEC sino yung mga kandidatong may perpetual disqualification to hold public office. Ito po'y bagong bagay ito, ginawa po ng inyong komisyon sapagkat madami pong tinanggal ng Office of the Ombudsman na kasama sa pagtatanggal ay perpetual disqualification to hold public office. At nag-issue kami ng resolution. Sinabi namin sa resolution 11044-A na kapag ka ang isang opisyal ng pamahalaan ay tinanggal at may perpetual disqualification to hold public office, kaagad din namin siyang tatanggalin sa listahan. Ipapatupad namin ang desisyon ng Office of the Ombudsman kahit pa nakaapila yung mga kandidatong ito sa mataas na hukuman hanggat walang nakukuha na restraining order. So, ibig sabihin, ika-cancel namin ang candidacy nila because we will implement the decision of the Office of the Ombudsman. Ang sabi po ng Republic Act 6770, yung Ombudsman Act, the decision of the Office of the Ombudsman in administrative cases are immediately executory although it may not be final. At sa kasalukuyan din, mula huling araw ng filing ng candidacy, October 8, hanggang 25 days from that date ng October 8,
pwedeng mag-file ng petition to cancel or deny due course candidacy ng lahat ng kandidatong tumatakbo. Issue, age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy. Ibig sabihin, kapag kayo ng basis o ground ng cancellation ay yung mga binanggit ko, ang dapat na pinafile ay petition to deny due course and or cancel candidacy. At yun po yung sinasabi natin nung nakaraan pa, paulit-ulit, na wala pong diskresyon ang COMELEC na tanggihan ang pagpa-file ng certificates of candidacy ng kahit na sino. Kaya si Hodang siya si Bathala, kaya si Hodang naniniwala sa bituin o mga buwan, kaya si Hodang naniniwala sa duwende, mataas, pandak, maitim, maputi, singkit o malaking mata. Lahat yan tatanggapin namin ang certificates of candidacy. Kung makakasama ang pangalan sa balota, ibang usapan po yun. Sapagkat pwede namin ikansila, tanggalin yung mismong kandidato na yan. Ngayon po, katulad ng nangyari sa Bamban-Tarlac, base sa ating karanasan, doon sa nangyari sa Bamban-Tarlac, nakapagparehistro April 2021, walang nag-question, walang nag-oppose, walang nagpetisyon. Kaya po naging registered voter. Nag-file ng candidacy bilang mayor ng Bamban-Tarlac noong October 2021. Walang nag-question, walang nag-file ng opposition, walang nag-file ng petition. Nakatakbo, nanalo, naging mayor ng Bamban-Tarlac. Question, sinisisi po kami nung una, bakit daw hindi namin kinansel ang candidacy? Hindi naman namin kakilala yung lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. And therefore, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Serafica versus the Commission on Election, ang COMELEC ay may ministerial na duty lang na tanggapin ang lahat ng certificates of candidacy. Wala kaming karapatang tumanggi, sabi po ng Korte Suprema yan. Therefore, sinasabi ng iba, dapat ang COMELEC nagpadagdag ng ibang dokumento, katulad ng birth certificate, para lang patunayan na siya ay hindi foreigner, siya ay Filipino citizen or whatever. Bawal din po kami magpadagdag ng kahit na anong dokumento sa ipinafile na certificates of candidacy. Sinabi na ng Supreme Court na bawal ang COMELEC na magdagdag ng dokumento sapagkat yun ay hindi naman required ng umiiral na batas. Ang ipinafile lang ay Certificate of Candidacy o kasama ang Certificate of Nomination and Acceptance, yung tinatawag na CONA. So yun po ang isang maliwanag lang na no choice po ang COMELEC but to accept the COC. Isang pagkakataon sa kaso po ng Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board and the Commission on Election. Ang sabi po ng Korte Suprema, nagpadagdag kasi ang COMELEC dati ng certification na hindi siya drug addict o gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ito po'y diniklarang unconstitutional ng Supreme Court sapagkat the COMELEC cannot add to what is not required by the law or by the Constitution. Hindi kami pwede magpadagdag ng kahit na anong dokumento, kahit na napakagaling at napakaganda ng intention po namin sa kasalukuyan. Ngayon po, hanggang kailan kami dapat magkaroon ng pinal na listahan ng mga kandidato? Hanggang December 13 ng taon na ito. Sapagkat plano ng COMELEC na magkaroon po tayo ng printing ng balota sa katapusan ng Disyembre. Yun po ang plano ng COMELEC. Ngayon po, talakayin na natin bilang panghuli yung issue ng aming pong joint venture partner na nag-withdraw. Talaga pong binigyan namin sila ng ultimatum bago magkaroon ng filing ng candidacy. Sinabi natin, they have two choices only. Yung mismong isang joint venture partner, doon sa tatlong joint venture partners ng Miru, na kung saan may posibilidad at that time na tumakbo sa isang posisyon, national man o maaaring sa local. Sinabi natin, they have two choices. One, politics, or number two, business. Sapagkat kung magkakatuluyan na hindi sila mag-withdraw sa joint venture partner, o sa partnership, mapipilitan ng COMELEC na i-disqualify yung kakandidato for conflict of interest. Bago po sila nag-file ng candidacy, nag-withdraw kaagad sa amin yung isang joint venture partner na yan at sinabi namin, tinatanggap namin na withdrawal, pero yung natitirang dalawang joint venture partners ay paninindigan kung ano yung obligasyon ng partnership. Pinag-submit namin sila nung tinatawag na NFCC, Net Financial Contracting Capacity, na yun ang commitment nung nag-withdraw sa joint venture partners. Kahapon po, natanggap na ng COMELEC yung NFCC na sinabmit ng natitirang partners. So, ina-assure ko sa sambayanan, wala po tayong problema, wala po tayong haharapin na problema dahil lang nag-withdraw yung isa sa mga joint venture partners sapagkat ang commitment lang naman nila ay financial. Sa kasalukuyan, ang natanggap na nating mga makina ay 57% na ng lahat ng makina na kinakailangang i-deliver sa atin, 110,000 more or less. Sa kasalukuyan, meron na po tayong 63,000 machines na deliver
sa atin. At ang commitment sa atin ng Miru, dapat katapusan ng taon, madideliver ang lahat na 110,000. Kahapon, in-inform nila kami, by November, tapos ang lahat ng delivery na 104,000. Yung pong other peripherals ng mga makina, katulad ng laptops na gagamitin sa transmission, consolidation of the results, yung mga USB, etc., 100% na pong natanggap ng COMELEC. So wala na po tayong problem. Yung pong dalawang makina na gagamitin sa printing ng balota na bago, 300 million ang isa ay nandyan na po sa National Printing Office. October 25, ito po ito-turn over sa Commission. So konti na lang po ang deliverables obligasyon sa atin nung mismong kapartner natin patungkol sa mismong makina na gagamitin natin. And yesterday, sinimulan po namin, nagkaroon po kami ng kick-off, ceremonial kick-off ng ating tinatawag na source code review. Isa sa pinaka-importanting components yan ng automated election system. Kinakailangan yung mismong gagamiting utak, brain ng ating machine ay ma-source code. Matingnan, makita, kaya bang i-hack? Talaga bang tama ang instruction? Baka may secret instruction. Kaya po iniimbitahan namin ang lahat ng IT experts sa buong bansa. Subukan po natin, tingnan natin yung ating pong source code na panggagalingan ng command o instruction sa mga makina. Siya po ay tatagal na mga 2 buwan. Mula po ngayong Oktubre hanggang Nobyembre po aabutin yan sapagkat gusto natin ay masinop at talagang tinitingnan isa-isa yung mismong command doon sa source code. So madami pa po tayong mga ibang dapat pag-usapan.